maraming salamat sa inyong lahat sa mga buhay nyo. Ang tindi nyo, ha? Yes, salamat kay Pastora Hallelujah. Chacha Del Coro. Amen. Siya po Salamat. ay ating ministry partner. Pinagpala ng lingkod ng Panginoon. Amen. Amen. At siyempre kasama rin si Ate Bea Dub. Ayon. Di ba bigyan niya sandali si Ate Chacha nung sabi na. Gusto ko lang malaman Ayon. Isipin mo, Pastor Dong, 48 years. Wag nating palalampasin yung pagkakataon na hindi natin ma-interview sandali yung ating kaibigan, tamang gagawa. Mga ka-daily life sharing, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang panig ng daigdig. Dahil ang ating daily life sharing ay global. Kaya gusto ko rin kayong tanungin, when you are in Christ, ano ang ginawa niya sa inyong mga buhay? Sa akin, when Christ came in my life, I received forgiveness. Kaya it's all about Jesus. Amen. Ikaw, Pastor Dong, paano mo masasabi na it's all about Jesus? Kasi ang matinding ebidensya ng taong kinatagpo ng Panginoong Hesus at naranasan ang Panginoong Hesus ay talaga nang ikaw ay baguhin ng buhay, pinalaya ka mula sa dilim, dinala ka sa isang masiglang buhay. Amen. Ayan. At bago natin ipagpatuloy yan, kasama ng ating bisita, una po ay ipagpaumanhin ninyo dahil medyo inaayos kanina yung ating mga technicalities at kabila ng ganon, natutuwa kami mag-asawa kasi nandyan pa rin kayo. Ayan. Pastor Dong, it's all about Jesus ang pag-uusapan natin. Kanina sabi ni Pastora Chacha, 48 years na siyang naglilingkod sa Panginoon. Imagine mo, buong buhay niya, ibinigay niya para maglingkod sa Diyos. Pastora, ano ba nangyari sa'yo? Bakit 48 years, puro paglilingkod lang bang yung ginawa? Mukhang na-enjoy mo yata yan. Well, blessing po ng Panginoon that I've been in ministry for 48 years. And syempre, meron namang highs and lows doon. Naman lahat maganda ang nangyari. Meron din mga pangit na experiences. But all things work together for good to them who love God and are called according to. Alam naman ng Diyos, I'm seeking Him and loving Him. And of course, I want He has called me. So, Amen. praise God. All things work together for good po. Napakabuti. Amen. Hallelujah. Sa susunod, mga ka-daily life sharing, sosolohin natin ulit si Pastora Chacha. Kasi alam niyo po ba talagang siya, nakilala namin mag-asawa, 2010 pa, imagine mo sa Sydney. So, ang tagal na, no, Pastora? Almost 14 years na. Oh, oo. Imagine mo. 777. Yeah. Oo, imagine mo, gano'n na namin siya katagal, kakilala. At nakilala namin talaga siya sa ministry sa Blacktown, ano? Yes. Gumigitara siya noon, kumakanta siya, only to find out kung saan-saang bansa siya nagpupunta para lang ipahayag si Jesus. Tama po ba, Pastora? Alala ko pa nga doon, talaga. Hawakan niya yung gitara ko para anointing na meron. Talaga naman. Sige, sasabihin namin kayo sa kwento ni Pastora Chacha. Next time. Salamat po ng maraming. Thank you din po. Yan, God bless po. Enjoy your moment with our brethren, mga brother and sisters. Sila po yung mga grupo kanina sa ating Kape with Pandasal. Yan, Pastor Ayan. Dong. Oo. Yan, kaya naman talaga naman, Pastor Dong, Aha. napakahalaga talaga na malaman ng lahat ng tao na ang anuman ang ating ginagawa, ito ay ginagawa natin dahil merong nagligtas sa ating buhay. Amen. Amen. Kaya nga parang, tingnan mo si Pastor Dong, ang patotoo niya, dati siyang galing sa isang pamilyang wasak, naranasan niyang mamalimos, at tingnan mo kung saan sa bansa nakakarating. Ngayon ay may programa ng daily life sharing. Eksakto naman yung hipag ko from Abu Dhabi. Si Kina Campoy Bayona. Ingat ka, kapatid. Papunta siya ng Saudi dahil meron silang conference, Pastor Dong. Yan, Amen. Pastor Dong nasabi na it's all about Jesus. Okay, so kasi sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians 1:30-31,
na but of him, sabi niya, but of him, no? Na binanggit doon na dahil sa kanya ay siya ang ating naging karunungan, siya ang ating naging katuwiran o righteousness. He became righteousness to us from God. No, he became our sanctification. He became our redemption. He became our wisdom. So, huwag tayong mag-i-struggle na gawin natin ang ating effort na magpakabanal. Kasi ang totoo, kaya tayo mapapabanal dahil si Jesus ang dumating muna sa iyo na siyang banal. Amen. Oo, kaya pag alam mo may malaking difference o pagkakaiba, yung humihingi ka na, Lord, pabanalin mo kami. O pabanalin mo kami. Hindi, ang kailangan mo si Jesus kasi siya yung banal. Siya ang kailangan mo na siya ang magpapabanal sa iyo. Amen. Kasi He became our sanctification. Wow. Kaya So, kung si wala- Jesus became our sanctification. Oo, became our redemption. Kaya it has nothing to do with your effort, with your striving and striving and striving for more, and yet bandang huli, blaming ang dating. Oh, nagsisimba naman ako, ginawa ko naman ang lahat, bakit bigo pa rin ako? Kasi ang force of righteousness ay nanggagaling kay Jesus. Si Jesus kasi ang ating righteousness. He became our righteousness. Ang salitang righteousness means our right living, our right doing, our right thinking, our right plan, nandun, right purpose. Pag dumating si Jesus po talaga, ang lahat ayos. Pero kapag dumating lang yung religion, ay di po maaayos ng grupo yan. Dahil kung ang grupo ang makakapagbago sa tao, marami na sanang nagbago. O, di ba? Ang pagbabago ay manggagaling lang kay Kristo mismo. Amen. Praise God. Mga ka-daily life sharing, it's all about Jesus. I do believe na ang bawat tao nakikilala nila ang katotohanan tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng iba't ibang kapamaraan. Amen, Katulad talaga. ng iba, nakilala nila si Jesus dahil sa mga mga believer na ni Christ. Pero ang Yung iba sa mga no. kaibigan, pastor. Pero ang salvation, pastora, walang iba't ibang kaparaanan. Oo, wala. Siya lang talaga. Pero ang ibig sabihin, iba-ibang pamamaraan na kung saan may ibang nag-akay. Pangyayari, iba-iba Yan. pangyayari. Yung iba, pastor, napanood lang nila ang ating programa sa Daily Life Sharing. Amen. Katulad kanina, ay alam niyo po ba yung isang nanonood ng program natin, si Flor de Lisa Raquel? Parang 2 years ago, nagpa-pray over siya sa program natin. At ang amazing part nito, yung kanyang anak na nakulong, alam mo ba, after a month nakalaya? At ngayon, ay yung nanay at tatay niya, few months ago, nagpa-water baptize. Ang nakakamangha doon, Pastor Dong, yung anak niyang nakulong. Nakausap natin ng isang gabi. Alam niyo po ba, ang sabi niya, Pastor, nilayuan niya na ang lahat ng mga maling barkada niya na nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ayun. Kaya nga, it's all about Jesus. Amen. It's all Amen about po ba? Jesus. Oo. Pastor Dong, sa pagpapatuloy natin mamaya ng pag-uusap kasama ng ating bisita, dahil medyo na late na tayo, batiin ko lang sandali yung mga taga Kuala Lumpur, Malaysia. Aha. Yan, si Carolina Isaig, si Lichi Bakiran. Binabati ko si Nanay Loring sa Melbourne. Nay, salamat ng maraming. Sabi ni Lydia, hindi mo daw siya ginugutom. Salamat po, Thank you, Nanay. Nanay. May lola sila dyan. Salamat ng maraming kay Jonalyn at kay Richard Ninyalga sa USA. Hello sa inyong lahat sa mga taga Cebu, kay Pastor Elizabeth Sayon. Magandang hapon po sa inyong lahat, saan man kayo naroon. Ito si Manang Emerita Malubay. Alam mo ba, Pastor Dong? Aha. Bata pa ako. Border na namin yan sila sa bahay. Oh, 6 years talaga. old yata ako noon. At ang good news ay mananampalataya na rin sila ng Panginoon. Wow. At hello din kay Pastor Ernest Almosara. Ng Hawaii. Na Hawaii na ngayon ay nasa San Jose na Ay, yata nandyan siya. ba? Oo nga. Praise the Lord. Kaya, Pastor Dong, Aha. pwede ba natin ng Yun, tawagin? kanina pa yan. Oo. Oo. At ang dami nating Oo, kailangan ang matuklasan. dami nating tutuklasin. Oo. Ang dami nating huhukayin. Yeah.
at palulutangin sa ibabaw. Yan. Bakit kaya pinili niya? It's all about Jesus. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng lingkod na ito? Amen. Ang Talaga. pangalan niya ay Pastor. Alam mo ba? Ang pangalan niya, Pastor Peter Allen Cruz Vidal. O ang tawag sa Wow. kanya ay si Pastor Turn. Ano kaya? Turn around. Ayun. Oo, di ba? Turn around. Welcome po sa Daily Live Sharing. Aha. Hello, Pastor Turn. Magandang hapon po at mapagpalang araw po, Pastor Dong. Amen. Salamat po sa pribilehiyo na ma-invite po sa inyong programa po. So, God be the glory. Amen. Oo, alam mo Pastor Turn, yung daily life sharing ay ang pangitain nito ay galing sa Luke 19:13 ay talaga namang occupy earth until I come. At sa sa 2 Corinthians 3:2 na ang salita ay di lang nasulat sa tabletang bato, kundi maisulat sa puso ng tao na nakikita ng lahat at mababasa ng lahat. Kaya ang daily life sharing, Pastor Turn, kapag ang tao na hindi mahilig magbasa ng Bible sa pamamagitan ng buhay mo, parang basang-basa nila ang Bible. Ayan! Hello din kay Pastor Edu Moksanin. Pastor, taga Muntinlupa yan, Pastor. Oo nga, hello Oo. po. Long time no see kayo? po. Hello sa mga taga Batangas, mga batang henyo, Melody Baculi de Guzman, kumusta po kayo dyan? Socorro Broques, sa Cagayan de Oro. Ayan, Pastor, it's all about Jesus. Bakit niyo po napili itong pamagat natin na ito? Dahil yun po yung katotohanan, no? Yung lahat po talagang tinanggap natin ang Panginoong Jesus, hindi na po tayo nagmamayari ng ating buhay. Siya na po talaga, no? It's all about Jesus. No, sabi nga ng salita ng Diyos po sa Colossians, di ba? We are created for Him and by Him and for Him. Para po sa Kanya talaga yung ating pong mga buhay ngayon. Kaya bilang pong isang Kristiyano, isang pribilehiyo po na maging lingkod ng Diyos para sa Kanyang pangalan lamang. So yun po, ako lagi lang sinasabi, to God be the glory, sa Kanya lang po talaga lahat ng ng papuri at pasasalamat. Sapagkat tayo lang po talaga ay basahan lang sa Panginoon ang ating mga mabubuting gawa. Pero salamat sa Panginoon ay may kagaya po na panawagan sa atin po na kahit sa simpleng buhay ay pinagkakatiwalaan po tayo ng Panginoon. Kahit simple lang po yung mga minsan natin na sa Kanya biyaya po lamang. Amen. Oo nga, Sige nga Pastora. po sa lahat ng mga nasa live komentarista, i-type nyo nga, it's all about Jesus. Yeah, because in Acts 17:28, in Him we breathe, in Him we live, and Yes. in Him our all things. Wow! Yes. Amen. Yes. Praise Yes. God. Sige nga po, bago lumawak yung ating kwentuhan, malaman muna namin, Pastor, saan po ba kayo nanggaling na pamilya? Saan Ay, probinsya din kayo nanggaling? Ilan kayong magkakapatid? Ako po isang Bataeño. Pinanganak po ako sa Maribeles, Batahan, pinakadulong bayan. Dinig ko, Batanggenyo. Bataeño, Bataan. sa Maribeles, Batahan po. At ako po isang anak ng isang sundalo at ng simpleng may bahay po. At pang-apat po sa 5 magkakapatid. At doon po sa Bataan po, sa Maribeles, doon po ako na lumaki, yung aking pagkabata, paglalaro ng mga tau-tauhan, tagu-taguan, lansangan, pakikipag-brambulan, yan po. Sandali nga. Hindi yata laruan yun, Pastor. Rambulan na yun. Mga ganun pong mga larong bata dati. Oo, sandali nga, Pastor. Bago tayo pumalaot, paano ba maging tatay ang isang army o isang military? Yun po ay talagang kapag andyan dyan si Daddy, kasi si Daddy po kasi ay nakadestino kay saan. So uuwi lang po siya twice a month. So minsan lang po namin makita siya. So talagang pag nag-utos siya, talagang dapat masunod. Parang ganito alas 5 ng hapon,
dapat nadiligan na lahat yung kanyang mga halaman. Talagang iikutan po namin yung buong bakod namin dahil yun po yung utos niya. Tapos kapag tumingin yan, ng tingin lang po, talagang mananahimik po kami. Nung unang, siyempre nung 1980s, 1990s, ganyan po yung pamamalakad, yung pagiging para yung pagtutuwid sa amin, talagang tingin lang, natutunan na po kami. At Oh. yan po yung isang pagpapalaki ng isang sundalo. Talagang minsan po ay napapalo talaga. Oo. Yung turon. Pero Mm. in the end of the day naman po ay andiyan naman po yung nanay namin at nag-e-explain sa amin kung bakit gano'n po sila sa amin na napapalo kami dahil matigas ulo, dahil Oo. tamad, or ano man po yung ugali namin dati na talagang ano po, yung nag-aaway magkakapatid. Yan na Hmm. nga yung nakita po nila sa amin, Hmm. yung nakikita kaming alitan magkakapatid po, yun Pastor, po. tatanungin nga kita, 5 kayong magkakapatid, pang-ilan po kayo? Pang-apat po. Pang-apat. Sa 5 magkakapatid, 'yan nung bata kayo bago kayo nag-aral, sino sa inyo ang madalas matignan? Tinitignan lang ba? Dinidisiplina na? Madalas po yung kuya ko na lalaki, yung kuya ko po, dahil po Ah, ay ah, ma mabarkada po nung time na yon. Nung time hmm, na yun. Tapos kami pong dalawang bunso, kalaunan kami naman pong laging napagsasabihan dahil laging nasa labas, hmm. puro laro, yun. Tapos yung mga subject namin sa school, medyo alanganin, yun talaga. Halos kaming mga kalalakihan yung yung lagi pong bantay, bantay sarado sa kanilang dalawa. Okey, pastor, may tanong sa iyo si Ate Jonalyn sa USA. May mga kapatid po ba daw kayo na sa mga lugar kung saan nadedestino si tatay? Oops, sandali, parang akala ko may kapatid kayo na nasasama, hindi pala. Kung si tatay ay nadedestino sa iba-ibang lugar, nagkaroon daw ba kayo ng other siblings? Ah, wala po. Oh, oh. Salamat sa gano'n, ang aking pong ama ay very faithful po sa nanay ko, sa mami ko po. Galing. Grabe. Ah. Galing. Ang tindi ng unang tanong, Pastor, ganyan ang mga nasa daily life sharing, magugulat ka sa mga tanong, parang mali pa pala yung basa ko dun sa tanong. Akala ko may sinasama sa inyong kapatid sa destino. Naghahanap siya ng kapatid ninyo sa iba. Minsan nasasama Hala, ako nagbabantay, sumasama kami hmm, sa Makino, nagbabantay din po ako dati 'pag nagbabakasyon sa ah, third house, kasama niya po ako minsan. Kami po 'pag nagbabakasyon, sinasama niya po kami sa kampo. mm. Alam mo ba, Pastor Dong, dati, naranasan mo ba 'to? Yung katulad ng naranasan ni Pastor Tern. Ah, Tingin pa lang, tingin pa lang, ah. natatakot na, sumusunod na. Ngayon baligtad na, ikaw na tinitignan ng anak, ikaw na natatakot. Bakit nagkabaligtad? Hindi Opo. ko hindi ko naranasan 'yan, pastor. Hmm, Oo, kasi bata pa kami, wala na sa piling namin ang aming magulang. mm. 'Yun, Kaya hindi mo naranasang hindi matingnan. naranasan. At saka hindi, ano pa pipilangin sa'yo? Ay, Parang natatakot yata silang paluin ka dahil pilay ka na dati pa, eh. oo. Mm, Pero talagang nadisiplina din na kami ng hmm, panahon na sa ibang bahay ng tao, ibang tao. hmm. Naku, naranasan ko din yan, pastor, isang tingin lang, eh, at hindi ka pa puwedeng dumaan sa harapan ng may bisita. Yes po, yes. Naranasan niyo po? Oh, 'di ba? So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin militar ang tatay, militar lang ang gumagawa. Majority noong araw, ang pagdidisiplina ng magulang tingin pa lang, 'di ba, pastor? Mhm. Yes po. At huwag kang dadaan sa harapan ng may bisita. Mhm. Nasa kwarto lang 'pag may bisita. Ah, naranasan mo ba, pastor, pagka nilalagnat, kailangan Ay, may royal? Royal at Skyflex. Tapos Aspilit, Aspilet 'yan, mga Aspilet pa Ah, 'yan. oh, 'di ba?
Naranasan din ni Pastor. Naranasan mo bang magsakit-sakitan para lang merong... Oh, Baka hindi makapasok. Yan na nga. Sino sa inyo dito nagkasakit-sakitan na? Para lang, wag mapasok at inom ng Royal. bakit kaya ganun, ano? Kasi nung araw, ang Royal ginto eh. Aha. Di ba? Kakatuwa Ngayon, naman. mga takot na, madiabetic. Sabi ni Ate Jonalyn, wow, one woman man ang daddy ninyo. Yan. Oh, Royal Sabi ni Kinaw, at itlog, Royal at itlog. Ay, nako. Sige, Pastor, bago ka nag-aral, ano yung best memories mo bilang ninyong magkakapatid? Ay, kapag ano po kami, noong bumagyo sa Bataan, 1970s yun eh. Bumagyo, talagang yung bubong namin, lumipad na gano'n sa kusina. Lumipad. Talagang walang bubong. Oo. So noon, dahil pagkatapos ng bagyo, full moon. Full moon. Kumakain kami under the full moon ng dinner. Oh. Kami pong mga magkakapamilya noon. Si Mami, ako, mga kapatid ko, kompleto kami noon. Wala lang si Daddy noon. Pero yun po yung talagang memory sa akin na talagang tumatak ng, hindi sa maganda, pero sa akin memorable yun eh. Na kumakain kami na walang bubong sa aming bahay. Tapos saktong full moon, talagang gumandang panahon, full moon siya. Talagang yung full moon ang naging ano namin, dagdag ilaw maliban sa kandila, sa gasera, hindi kandila, gasera pala yung gasera. Yung po. Yun po yung sa amin. Tapos yung memories na kapag Christmas ay nag-exchange gift ng magkakapatid. Yun po yung namin. Yung mga water gun, yung mga yung mga uso na dahil water gun, Barbie doll, Robocop, mga ganun po yung mga Mighty Kid shoes, mga ganun eh. Tapos Spartan, yung ganun mga kulay. Rambo, yung Rambo na sa tsinelas. Yung po yung mga Pastor, hanggang ngayon ang gusto niya tsinelas, Spartan. Ayaw niya magsuot ng iba. kulay itim na Rambo, yan po. Oo nga naman, no? Pagandahan kami ng mga regalo. Siyempre, magkakapatid, yung pagalingan. Galing. Tapos pupunta kami sa mga ninong-ninang namin, kaming limang magkakapatid na maglalakad sa lansangan. Ay magbabahay-bahay ng mga ninong-ninang. Pero malusog yun, masaya. Best memories talaga yun. O kami dati, nakapila kami parang tren eh. Para? Kasi 8 kami. Nakakatawa. Pastor, sino ang hindi mo makakalimutan pag araw ng Pasko? Ayan. Nung araw? Pasko, nung bata po ba ako? Bata ka. Si mami ko po, yan. Yung Santa Claus ko dati yan eh. Yung naniniwala pa ako sa Santa Claus. Kasi minsan, nakita ko siyang naglagay sa medyas. Siya yung nakita ko naglagay sa medyas. Nilagyan niya ng water gun, yung gusto namin. Kasi tinanong niya muna kami, anong gusto niya Pasko? Uso yung water gun noon. Water gun, sabi namin, one night. Na-discover ko, siya ang naglalagay. So that time, wala kung sino naglalagay. Sila mga magulang pala natin noon. Dati talagang amazed ako sa magical story ni Santa Claus. Ay naniniwala ko na yung maglalanding siya sa bubong namin, na walang chimenea. Parang ganoon. Pero yun nga. Yun yung isang memorable na Christmas ko sa akin buhay. Diba? Mga Christmas songs. Nagkakaroling. Whispering Hope. Yan. Whispering Hope. Kinakanta school. Sa school, kinakanta namin yan. Whispering Hope po. Yung po, yung hindi ko lang alam eh. Hindi ko lang mabanggit yung title. Pero marami akong gustong Christmas song. Nakakatuwa. Mga ka-daily life sharing, magpapasko na. Ano ang paborito ninyong Christmas song? Sabi ni Melody Baculi de Guzman, lugi po ako sa ninong at ninang kasi nagtatago sila pag Pasko.
Ay, nako. Okay, nung pag-aral mo ng elementary, saan po kayo nag-aral? Sa Antonio G. Llamas Elementary School. Yan, sa Agles ang tawag namin, Agles. Yan Saang po. lugar po yan? Ano po yun? Sa Maribeles, Bataan pa rin po, sa bayan, pinakabayan po. Achiever po ba kayo noon? Sakto lang po. Hindi naman po nahuhuli, pero sumasali-sali sa mga extracurricular activities, sa mga quiz bee, yan, mga yan. Sa mga, ang paborito ko ng sibika at kultura. Yan yung subject na gustong-gusto ko. Sibika at kultura, more on history. Yan yung mga gusto kong subject before. Sa Oh, yan. historian. Eh, mga nung elementary ka, Pastor, may mga crush ka na ba? Puppy love o girlfriend na? Naku! Ang unang daycare pa lang, meron na po ako eh. Ano po ulit? Ulit? Daycare pa lang po, meron na akong crush. No! Yan. Pero meron po. Marami po akong gusto sa naging crush po nung elementary ako. Mga crush lang naman po. Opo, yung Anong mga best memories mo nung elementary, Pastor? best memories ko po nung elementary ako siguro po ay yung sumali ako sa quiz bee, tapos nanalo ako, tapos hindi ako na-recognize. Parang ganun po ba? Tapos tinawag ako nung teacher na nakaalala sa akin na dapat kasama ako doon. Kaya pinakita ako sa stage. Nagtitinginan yung mga classmate ko, parang, kasama ka, parang, nung time na yun, parang hindi sila makapaniwala na ma-awardan ako. Kasi nga, hindi naman po ako talaga yung tipong talagang smart kid or what. Ano po nobody lang po nung time na yun. Talagang simple as I could nung times na yun. Opo. So yung memory ko po nung pinakita ko sa stage dahil naalala na ako po ay may award din po. Yan. Yeah. Bad memory, Pastor. Meron ka ba nun? No elementary? Ay, nung grade 6 po ako, nung niyaya ko pong makipagsuntukan. Oh. So, dahil yung nambubuli sa kapatid ko ay niyaya kong magsuntukan kami sa bukid. O sa bukid. Pag sinabing bukid, yung bukid talaga na doon po yung laging mayroong suntukan. Yung mga ganun po ba ng panahon na yun. Opo. Ayun. So, yun po yung parang, hindi po natuloy yung suntukan namin dahil unang-una ay maraming ding umaawat nung sa school pa lang. Pero ako po talaga yung nag-insist. Kasi naawa ako sa kapatid ko eh. So, Tama parang nga naman. ako na yung nag-approach dun sa marami palang kasama. Patay. Tapos ako lang mag-isa. Yun lang. Kaya sabi niya, wait lang. Teacher, relax ka lang. Sabi niya, hindi kami sasama sa'yo, pero tama na. Sabi niya, report na lang natin sa teacher. Ganon. Yan. Gusto ko rin naman na protektahan yung kapatid ko. So, yun po. Kaya, yung worst na siguro sa akin yun dahil parang pinaka-maling desisyon ko sa buhay nung bata ako. Yung Malakas ang loob. Oh, baka naman, Pastor, ginamit mo, ang tatay ko, sundalo. Ganon. Nabanggit yun eh. Nabanggit, oo. Oh, yun ang pinaguhugutan mo. Nalimutan. Yun po yung isa sa mga, sabihin na natin mga bad memories, mga parang, opo. Okay. So, ano po ang high school life yan? Kwentuhan natin. High school life. Sa Tarlac City na po yan nangyari. Kasi after elementary, nag-transfer na po kami sa Tarlac. Maribeles to Tarlac. Opo. Kaya yung teenage life ko, yung teenager ko ay sa Tarlac na po until now. Sa Tarlac kami ngayon. Doon po namin, permanent address namin ngayon. Tarlac City. Tumira na po kami doon. So yung binatilyo ko po ay nagsimula naman sa Tarlac. Yun po naman medyo kakaiba dahil Kapampangan ang mga naging kasama ko naman doon dahil nasa part kami ng Tarlac na Kapampangan po ang dialekto. Yan po. Oh. Kumusta yung transition nyo po nung mga panahon na from elementary to high school? 'Di ba? Syempre, nakapag-establish ka na ng kaibigan, tas lilipat ka ng bago.
For some reason, nalipat kayo. Mahirap po kasi nung grade 5 and grade 6 po parang meron na akong barkada eh. So, ang hirap, Oo. mayroon pong tinatawag na parang homesick sa akin. So, Mm. parang ang hirap bitawan nung Bataan, tapos Tarlac, mga bagong, kasi binata ka na eh, iba na rin yun eh. Kumbaga Mm. yung parang little man ka na eh. Parang Opo. gano'n. Hirap po in the sense na bagong pakikisama na naman, bagong Mm. simula, tapos Mm. mangangapa ka na naman kung may tatanggap ba sa'yo or may makikipagkaibigan ba sa'yo or ano ba yung buhay Tarlac sa buhay Bataan kasi nasanay kami. Nasa dulo kami na barangay ng Bataan tapos pagdating sa Tarlac, highway. Highway. Oh, oo. Oo, takot akong tumawid. Kailangan ko pang kumapit sa baraso ng classmate ko para tumawid ako kaya tinatawanan nila ako. Mm. Talaga big change from barrio to big city, parang gano'n. Gano'n po. Kasi sa Oh. Bedes po, wala naman po ako nakikitang traffic light. Wala ako Oo. nakikitang big highways, mall, mga gano'n po ba. Sa Tarlac City, medyo productive na po kasi yon. Opo. Kaya big talagang culture shock po ako nung Mm. ngayon. Ano po dahilan ba't kayo nalipat sa Tarlac? Dahil po meron pong pinabantay na bahay yung ninong ng daddy ko sa Camp Aquino. So kami po naging caretaker ng bahay nila. Mm. Hanggang sa nagkaroon na po kami ng sariling property sa Tarlac at bahay po. So nag-stay na rin po kami sa Tarlac until now po. So Oh, gano'n so ibig sabihin pastor maganda po yung kalagayan ng buhay ninyo. Hindi mo naranasan na magtinda para ka lang mag-aral kasi dito ang dami namin na-interview kailangan magtinda, magbukid. Actually, naranasan ko po 'yan nung bata ako, Oh, elementary. Nag-ano po kami, opo. nag-aakal kami sa tambakan ng basura sa Maribeles, Bataan. Oo. Oh, gano'n? Kasi pabrika po yung Bataan, yung BEPS, Bataan Export Processing Zone. So yung Mm. mga ritaso ng Dunlop, ritaso ng mga pabrika do'n tinatapon, kinokolekta po namin yung mga ritaso ng mga tela, pati mga goma. Mm. Yun po, kasama yung lola ko. Ano lang po yun, hindi naman po parang hanap buhay, parang ano lang po, dahil nananahi si lola, si mamang, mukha siyang ritaso, ginagawa niyang mga ng mga karaoke noon, yung cover ng karaoke, cover Mm. ng cabinet, cover ng silya. Tapos kami naman po sumasama dahil lola namin gano'n po. Tapos nangangalakal din po ako after sa school ng elementary, mayroon po akong sako, maliit. Opo. Naglalagay po ako sa ilalim ng tulay ng yung mga plastic garapa. Yung garapa Oh. lagyan ng gamot, botelya, Mm. tapos mga plastic ng baby oil, Johnson baby powder, ng Mm. alcohol, mga gano'n po yung mga kinukuha ko na mga ta's binebenta ko po doon sa palengke na mayroong junk shop. So, para kinabukasan meron Oh. akong ₱2 pandagdag sa kinabukasan, yun po. Pero hindi alam ng Mm. nanay ko yun. Ayaw na ayaw ni mami na nangangalakal kami, namumulot kami ng mga basura. Ayaw na ayaw niya yun. Kami naman parang kasi nakikita namin, Galing. may nakikita kaming mga kalaro namin na ginagawa yun. So parang kami, naging way of living na lang din namin po yun kapag hindi kami naglalaro. Namumulot po kami ng mga gano'n. Then nung high school po ako ay ano ba yun, wala naman, drawing lang. Nagdo-drawing lang ako sa mga classmate ko tapos binabayaran nila ako, parang gano'n. Nung elementary din gano'n. Mm. Pa-drawing, bibigyan ako ng ₱20, ng ₱10. Magdo-drawing lang ako ng mukha ng mga bayani, mga gano'n. Ng mga, ano ba yun, yung mga landmarks ng Pilipinas, mga gano'n. Do-drawing lang. Tapos bibigyan ako ng ₱20 or ₱10 sa isang album. Pastor, madiskarte po kayo. Hindi naman Ibig po. sabihin, bata pa po kayo, naintindihan niyo na yung kahalagahan ng kumita. Actually, hindi kayo nalalayo ng kwento ni Pastor Dong. Ang sabi mo, ikaw ay nangangalakal sa mga basura para kumita, no? Si Pastor Dong, naranasan niya namang mamulot ng basura. Anong dahilan, Pastor? Hanapin yung pagkain. Oh, di ba? Yung mga tira-tira. Si Pastor Dong, naranasan niya Pero naman. ang kuya ko namumulot ng basura. Hirap.
Pero siya, namumulot din ng basura para itinda. Yung po yan. Ikaw, pastor daw, ba't ka namumulot ng basura? Baka sakaling mayroong mga hindi pang ano yun, pakinabangan. Ayan. Mga pagkain. Oo, kasi luneta yun. Pagpag po, pagpag ang tawag nila dyan eh. Pagpag. Opo. Pagpag ang tawag nila dyan sa salitang fast food. Opo. Napagpag namin yung mga tinapay na. Yes po. Ganun po yun. Ay, nako. Sa madalit sabi, nakaka-relate kayo sa kwento ng isa't isa. Kaya tahimik na lang si pastor Naririnig. Para kayong shape ng mukha, buhok, salamin. Ang gwapo pala natin. Damit ninyo blue. Ang gwapo pala natin. Para kayong, hindi ba yun yung nawawala mong kapatid? Yan. Magkatuntunan nga kayo mamaya. Kaya nga may kanta, ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ano ba? Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Pagwapo. Paangat ng paangat. Diba? Palakas ng palakas ang buhay ko. Yan. Sabi ni Pastor Walter, hello, Pastor Tern. Welcome to Daily Life Sharing. Yo. I miss you po, Pastor. Ayan, I miss you daw. Magkakilala po kayo? Yes po, nagkasama kami sa Doha, Qatar, 2010. Since Ganon. Opo. Talaga. Nanggaling kami doon last month sa Doha, Qatar. Yes po, pinag-pray ko po kayo sa he requested po. Praise the Lord. Kilala mo pala kami. Salamat sa Diyos. Hindi ka namin kilala. Buti ka pala. Sabi ko kay Ria kagabi, anak, available kami bukas kami mag-i-interview ng guest. Kasi hindi na namin kilala yung mga ini-interview namin dito Nakadalo na po ako sa gawain nyo 2016, I think, or 2017, ganyan po, sa Paranaque. Diyan po. Wow! Sama ka sa amin, Pastor, sa Baguio City sa January 5 and 6. Yes. Meron tayong Building Bridges Leadership Training doon. Ayan, sabi tuloy ni Jonalyn, hindi lahat ng gwapo nag-aartista, marami ay nagpapastor na. Hallelujah. Isa tayo doon, Pastor. Amen. Okay, Pastor, high school life. Teka, kung kanina, ka pa lang, daycare, may crush ka na. Baka naman, Pastor, nung high school ka, hindi na yung crush. High school po, my first yung girlfriend, nag-girlfriend ako ng high school. Nung 40 years, barkada ko din po siya. So, yun po yung relationship status ko noon. Pero before that po marami rin akong, dahil probinsyano nga, dahil kakaiba yung lugar, maraming bagong muka. So, marami ding crushes po. So, hanggang crush lang naman. Pero yung 4th year po nagkaroon po ako ng girlfriend po. No? I think 3 months lang po kami noon or 4 months. Parang ganun lang. May lang po. Dahil graduating na rin po naman ako noong time na yon. Teka nga, Pastor, nung high school, ibig sabihin, hindi pa isa, madami. Sabi tuloy ni Pastor Walter, ang aga mo raw nagkakras, ha? Crush lang naman po, Pastor. Ha? Pastor, tanungin kita, nung high school ka, dahil naintindihan mo na ang kumita ng pera, hindi ka ba napabarkada nun? May barkada po ako nung high school, na barkada po ako. Until now, barkada ko pa rin po sila ngayon. Yung barkada ko nung high school, until now, yung mga nagkaroon ng mga rin po, kanya-kanyang pamilya ay same pa rin po yung mga barkada ko na kami, nagkikita-kita pa rin po kami sa Tarlac, mayroon pa rin gathering, kami pa rin po yung magkakasama po na barkada. Ganun po talaga solid. Kasagang dikit. Opo, kasolid yung pinagsamahan ko. Although minsan hindi ako nakakasama dahil iba na rin po kasi yung yung sa atin sa ministry. Kasi po ay iba-iba na rin po yung kanilang mga kanya-kanya na rin po kami mga ginagawa sa buhay. Kaya minsan na lang po ako nakakasama sa kanila. Pero we are still have this GC, may group chat pa rin naman po kami. Tapos may mga
occasions na magkakasama po kami na as barkada pa rin po. Yan po yung maganda. So ibig sabihin, Pastor, you treasure your friends in your life. Opo. Nung high school po kayo, Pastor, meron po ba kayong mga achievements o mga extracurricular activities? Opo. Hindi naman po, kagaya ng elementary, hindi naman po ako lagi nasa top. Pero minsan nasa top at usually, active ako sa mga extracurricular activities. Active po ako dyan lalo na sa mga sa arts and design, sa journalism, sa publication. Diyan po ako nagiging part lagi as a cartoonist, tapos nagiging editorial staff, news reporter, mga ganun po. Nung high school po ako. Yan po yung mga nasasalihan kong mga grupo. Tapos officers sa CAT, yan po yung mga high school activities po natin. Oh, wow. Sabi ni Pastor Walter, magkasama po kami sa TGCGM kay Pastor Celso. Sa Education Ministry pa kami. Wow. Opo. Okay. Bago tayo makarating dyan, gusto ko pang maraman, tapusin natin itong iyong pag-aaral. Nung college po kayo, ano na yung dumating sa puso mo na maging kurso o matapos sa iyong buhay? Opo, dahil kay Aga Mulak at kay Lea Salonga, ako po ay nag-take ng fine arts. Oh? Totoo po yun, totoo. Although Talaga? hindi po yun yung first choice ko nung college. Ang first choice ko po ay psychology. Nagtitake ko dapat ay psychology. Ayaw ng nanay ko. Sabi ko, sige, sociology. Ayaw na naman nila. Sabi niya, saan mo ba pinagkukuha yung mga idea na yan? Sabi nila, may mga binabasa-basa po kasi ako mga psychology book sa bahay. Sabi ni mami ko, and this very treasure for me. Sabi niya, pumili ka ng course na malapit sa hilig mo or sa kung anong meron kang skills, sabi niya. At wag kang yung pa-transfer, pa-ship ng course. Ayaw niya yon kasi mahirap nga lang ang buhay. Di sabi ko, mahilig ako mag-drawing, mahilig ako mag-design. So sinearch ko po, sarado ng UP. Sarado na po yung UP na mag-exam. So hindi na po ako nakahabol. So tinignan ko po sa TSU, sa Tarlac State University, yung fine arts. So meron po. Pero undecided pa rin po ako noon. Pero nung nanood ako ng pelikula ni Aga at ni Lea Salonga, doon sa pelikula ay fine arts, major in sculpture. Nakita ko na through fine arts, nakapag-abroad po sila. Scholarship sa abroad. So pag nag-fine arts ako, makakapag-abroad ako, parang ganun yung reason ko. So because of that desire, dreams na makapag-abroad lang, so sabi ko, fine arts ang abroad. Magpapa-abroad sa akin. Blessing, dahil may fine arts ang Tarlac State University, kaya nag-take din po ako ng fine arts. Nakapasa naman po sa bayaya po ng Panginoon. Graduate po ako ng fine arts, major in advertising. So, blessing po ng Panginoon. Praise God. So, nung college ka, more on pag-aaral ka na. Hindi mo na hinaluan ng ibang bagay? Meron po. Naging working students po ako nung college ako. Pumasok po ako sa McDonald's as service crew at as mascot. Nag-mascot po ako sa McDonald's. Ang mascot ko po doon ay si Birdie. Yan po, Opo, yan po ako. Birdie, hindi ba mainit ang mascot? Mainit po at amoy Lysol. Yan po yung amoy Zone Rocks ang loob ng mascot po. Pero blessing naman po dahil hindi naman po ako nahimatay, hindi naman po ako natumba nung ako po ay nagpo-perform every now sa mga birthdays po. No? Ayun po. Tapos nag-construction din po ako noon. Nag-construction po. Gumagawa ng mga bahay dun po sa barangay namin. Mga bahay ng mga general, ng mga major, ng mga sundalo. Yun po. Dahil that time po ay nag-retired na po si daddy sa pagiging sundalo. Nag-retired na po siya. So wala na po siyang regular na salary. So wala pa rin po siyang pension that time. So kailangan po namin talaga medyo mag-stand up for ourselves. Although kahit ayaw nila, pero
gano'n po talaga kailangan din po namin ma-sustain yung amin pong, pag-aaral. So, choice na rin po namin 'yon na ako choice Mm, ko rin po 'yon na mag-ano, mag-work po, mm. pansamantala, 'yun po. Pero Yan. regular po ako nun, hindi man po ako nag-stop. Mm. Wow, galing. Sa madalit sabi, Pastor, ay, nung mga panahon na yan, walang halong barkada, di ka ba nagiinom, o anumang bisyo? Kaya nasabi mong nakatapos ka? Andun din pa rin po yung ano, yung pag-iinom, yung barkada. Actually, hindi lang po yun, ako po ay aktibo din sa journalism that time nung college ko, nasa journalism ako. Nasa Mm. public po ako ng aking university at doon ko po na-experience ang makasama sa mga rally-rally, yung mga left list, yan, Oh! mga ganyang mga college life po. Pero that is very ano na po, far from Nakita na ba kayo ni Pastor Walter nung panahon na yan? hindi pa po, hindi pa po, hindi pa po. Na nagrarally-rally, pangulo ng rally-rally yan, si Pastor Walter, si et cetera. Kasi po namin yan, ano kami sa Qatar, nagkakwentuhan po kami, kaya medyo related po kami sa ganyang mga years of our life po. Oh, kaya pala, Pastor. Pero sa ano, Ano po Pastor? yung gagawin, napapasama lang kasi news reporter ako, kaya nandun ako sa ano, sa gitna ng rally. Kailangan ko mag-news, mag-take ng mga ano ng mga facts po para ano may sulat. At the same time, meron pong kasi partial scholar po ako nung college. Partial scholar po ako because of publication. Yun Ang po yung galing. Mhm. Mm. Maganda ba, Pastor, ang resulta ng sumama-sama sa mga rally? Mm, Maganda bang epekto sa buhay mo? mm. Mahirap Maganda po. ba? Mahirap din po 'yan. Kasi ako anak ng sundalo Anak ko Hmm. sundalo, mahirap po kasi ang bahay po namin pastor nasa tabi ng Camp Aquino, gano'n po 'yun. Kaya minsan bumili ako ng CD nila, pinatugtog ko, pinagalitan ako ng ate ko. Sabi niya, "Itigil mo 'yan," sabi niya, "baka pagbabarilin tayo dito sa bahay," sabi niya. Kaya 'yun lang po yung mga ano ko, yung parang because of my ano, early years sa college, parang ano lang ba, hindi ko pa alam yung ano, yung mga ganyang ideolohiya. So napapasama-sama lang po. Because of my ano po, duty sa ano po, sa publication namin. Salamat sa Panginoon, Pastor, dahil hindi ka lumalim sa ganyang katuruan. Yes po, praise the Lord po. Talagang may plano ang Diyos po talaga sa atin. Pero po talaga Amen. kita ng Panginoon talaga po yung journey ko po. At sa college ko po na-meet yung taong ginamit ng Diyos kung bakit po ako nakakilala kay Jesus Christ. Sa college ko po siya nakilala. So, Oh. college, naging, schoolmate ko po siya sa TSU. So, yun po, dun po nagsimula yung ano, yung, friendship namin at nung grumaduate po kami ay, inimbitahan niya po ako sa church niya dito sa Quezon City. Dun po nagsimula yung aking journey. Oo. Sa madalit sabi, Pastor, college ka pa lang ay nagkaroon ka na ng encounter kay Jesus. Marami pong nag-i-invite sa akin, marami pong mga nag-invite sa akin na mga peer groups, may Mm. mga nag-invite sa akin na mga, born again friends na dumalo sa kanila. Minsan pumupunta ako, minsan hindi, minsan Mm. minsan iniiwasan ko, yung mga gano'n bang alam niyo po 'pag unbeliever ka 'di ba iwas, Opo. marami kang alibay, marami kang excuses, mga gano'n. Mm. Yun po Mm. yun. Pero nakakadalo naman po minsan 'pag, lalo na kapag maganda yung nag-i-invite, Hmm. pupunta ako 'Pag parang gano'n. maganda. Oo, pag Namimili. parang ganyan. Gano'n po talaga ano, gano'n po. Ako inaamin ko po, gano'n po ako. Oo. Ah, Na sige na nga para alam mo magkaroon tayo ng moments, makilala kita, gano'n ba. Magkaroon tayo ah, magkaroon ako ng puntos sa'yo, gano'n. Gano'n po hmm. yung iniisip ko dati para ano lang po, para for my personal ano po, personal motibo, parang gano'n. Uh-huh. Mm. Naku, sabi ni Jonalyn Kahawig at kaboses niyo daw po si Lucky Manzano. Ayos, Okey diyan. Pastor,
kailan ka dumating sa punto na sandali nga tatanungin ko, may asawa po ba kayo? Wala po. Binata po kayo. Oh, binata si pastor. Sabi ni Kuya Jovencio Aguilar, military din ang tatay nito eh. Hehehe, parang familiar scene. Kuya Bencho, straight siya. Nag-rally din ito. Ngayon, nirarally na si Nilsa. Nirarally na ang mabuting balita. Hello kay Emerald Tamayo sa London. Kumusta ka na? Okay, tanungin ko nga kuya, after mo magtrabaho dun as full-time graphic designer, anong naging next job mo? After college po, nag-advertising. Pumasok ako sa isang advertising company, gumawa ng mga commercial sa TV, sa radio. Tapos after that, nag-ABS-CBN, regional TV sa Dagupan. Tapos after dyan, ay nag-put up ng business, computer shop. Tapos after noon, habang may computer shop, ako po ay nag-abroad sa Doha, Qatar. Doon na po yun. Ganun po yung ko po, yung parang career journey ko after college po. Pero before that, before po mangyari lahat po noon, ay in between that 2005 na imbitahan na po ako sa church. At doon po ay unti-unting nangungusap ang Diyos sa buhay ko. Kaya naman in 2007 ay doon decide na magpa-water baptism at yun po water baptism. Then nag-work sa ABS-CBN, tapos yung after that, yung kay Aga Mulak, salamat sa Panginoon. Ay, sa Fine Arts, nakapag-abroad po ako. Tupad po sa pangarap. Dahil lang sa pelikula, teka nga, nakita mo ba sila ng personal? Hindi po. Isipin mo yan, pastor, ano? Napanood lang, alam mo ba, nakasama namin yan sa eroplano? Nasa harapan siya nakaupo, sa likod nila kami, yung saklay ni Pastor Dong nahulog sa ulo na ni Aga Mulak. Nahihiya kami. Sabi ko, sorry. Nahulog yung saklay na Tapos sabay sabi ni Pastor naman, pwede magpa-picture. Kasi lagi ko na nakikita si Aga ko eh. Kaya nga sila naging artista. Ang bait naman pala. Mabait. Sige po. Sabi ko, pasensya na kayo Sabi ng asawa ko, tumigil ka na dyan. Ay, nako, ang gwapo ni Aga Mulak sa personal. Mas gwapo ako doon. Natural. Ito, yun, pangalang Aga. Ito, asawa ko, araw-araw ang aga-aga. Sandali nga. May nagtatanong, ang sabi ni Jonalyn Cao ni Nyalga, ang sabi po niya ay ganito. Pihikan ba kayo? Pihikan daw po ba kayo? Sa babae? Kasi marami pong singles dito na gustong pumunta na sa prayer mountain. Ayaw sa valley doon sa mountain. Hindi naman po pastor. Hindi pa siguro pa. Okay. Time will come, magkikita kami sa prayer mountain yung pastor. Maniwala ako, magbubungguan. Magbubungguan din tayo. Bakit sa mountain hindi sa valley? Magkikita daw sila sa prayer Hindi sa mountain. valley. Ibig sabihin, mag-aabot sa Bakit nandun panalangin. sa bundok, hindi sa patag? Talaga Kasi naman. alam mo ba, di ba, maraming mga tao magaling. Maraming mga tao. Opo. Maraming mga taong magaling sa mountain kasi, kasi pag nandoon sila, kung unggoy lang, o di kaya aso ang kasama, kahit pagalitan, di naman yun magre-react. Kaya, Mag-ano lang yung buntot-buntot nun. Kaya maraming mga tao magaling sa mountain. Doon sa mountain. Yung iba ayaw sa valley kasi pag tao ang laging ay gumagante, nangangagat pa. sabi, may kasama na kayo sa prayer mountain.
Ano Yung ba mga pupunta yan? ng Prayer Mountain dyan, nakita-kita na kayo doon. Oo. Ay, Okay, sa madalit sabi, nung nasa Doha, Qatar ka, ay, sandali nga. Bakit ba puro trabaho? Pastor, bakit Oo. ba nung kinder ka pa, meron ka ng mga natitipuhan? oh. Nagka-high school ka, Oh. may naging girlfriend ka Oo, na. oo. Oh. Bakit nung Anong college? nag-matured na? Sandali Oh, nga. sige. Gumagawa ka Oh, ng sige. hagdanan eh. Okay. Aga-aga mo pumapasok eh. Binabalangkas mo, binabalangkas. Sabi tuloy ni John Nalina, single ladies, pasok! Yung anak ko, dalaga, si Maricar Galvez. Oh, pasok. Okay, tanungin kita, Pastor. Ang kasunod, wala tuloy kasi. Nung Oo. college ka, di ka ba Meron po. nagka-girlfriend? Meron po. Nagka-girlfriend po. College, Ah. LDR nga lang po, long distance. So, hindi rin po, kasi LDR nga po. Nabigo ka ba sa pag-ibig? Hindi po, pero after college po, nagkaroon po ako ng girlfriend for 5 years. You know? So, Oh. Okay. naging dream sa akin sa Panginoon. Di ba sabi ko pansin na sa inyo, pupunta ako sa church of, yung pogi po, Ganda. Oo. maganda yung nag-invite. So, yung naging reason. At ginamit ng Panginoon talaga yung love story na yon na makakilala ko sa kanya at yung love story ng Panginoon yung Oh. Kaya all for Jesus. Oh, tapos? Jesus po talaga. Yun po, naimbitahan sa church nila, inimbitahan dahil naniligaw ako sa kanya. O sige, punta ako, parang ganun ba nangyari? Pero in the process po, napakabuti ng Panginoon dahil unti-unti tinatawag na kalooban ng Diyos na ako po ay makakilala, na ako po ay makita ko po yung kakulangan ko ng isang Panginoon na tagapagligtas. That in the process po ay natuon muna sa Panginoon yung sagutin, nakasiguro muna siya sa akin na we na magkaroon talaga ng pananampalataya. So, and in that po, 5 years kami po ay nagkaroon din po ng maayos na relationship po. Yun po. Ngayon po ay siya po ay masaya na. No? Siya po ay may pamilya na. Serious Panginoon. Oh, so naglilingkod din. Opo. Nako, Pastor. Meron ng sasama sa Prayer Mountain, binata din sa Clefton, Manila. Sama raw kayo manalangin doon. May pumasok din pong pastora, dalaga pa ito si Micaela Luna, taga-Angadanan Isabela. Buti sabing punta rin ako sa Prayer Mountain. Pastor, may nagtatanong sa inyo. Babasahin ko lang Nasa sayo kung sasagutin mo. Sabi ni Ate Jonalyn, Pastor Tern, nasa late 40s na daw po ba kayo o... This coming December po, I'll be 40 or will be in my 41. Oh, 41. Bata pa, pambira. Bata pa, yung anak ko 42 lang. Manganganta gitarista. Ikaw talaga, pastora, tumigil ka. Anak ko yun, Tuloy sa kwento. Yung anak ko na yon, lahat ng manliligaw doon, dadaan sa gwardya, dadaan sa bakod, at dadaan sa aking malaking aso. Ayun. Maraming dadaanan yon. Ay, praise Crystal clear yon, hindi pwedeng yon, basta-basta nire-recommenda. Basta sinasabi ko lang may anak akong dalaga. Iyan. Ngayon, Pastor, hindi kaya yun na naging dahilan, kaya nasabi mo na after 5 years ng relationship ninyo, for whatever reason, hindi kayo nagtuloy, ayaw mo nang mag-asawa? Hindi naman po. Hindi naman. Hindi. Na-enjoy ko yung ministry ng Panginoon because after Doha, after Qatar, ay few months lang po ay ako po ay nagsuko ng full-time service sa ating Panginoon. So, up to now ay parang na-enjoy ko po yung ministry, na-enjoy ko po yung fellowship, yung church. And the Lord is not
forgetting my needs naman po. So, nandun naman po siya to comfort, niyo po, yung power po ng kanyang banal na spirito ay andiyan naman po sa atin. But I have a special someone naman po na pinagpipray po. Ah. Pinagpipray mo pa lang pala. Pastor, sa Bible, ang nabasa ko, si Adan lumungkot. Kaya nakita ni Lord. Nung lumungkot si Adan, ipinadala si Eva. Parang hindi ka pa malungkot eh. Ang sinasabi mo, nag-enjoy ka sa ministry. Hindi ka dadating si Eva. Ang lakas ng tawa ni Pastor Mark. Lumungkot ka muna. Tingnan mo si Pastor Mark Pabian, ang lakas ng tawa. Good point. Good point. Good points, no? Tama. Pastora. Si Pastor Dong, hindi lang lungkot ang nangyari dito eh. May boyfriend na ako, kinausap na si Lord. Lord, baguhin mo ang puso niya, ibaling sa akin. Wow, talaga naman. Sabi ni Pastor Walter, ayos, meron ng dahilan para umakyat ng bundok, prayer mountain. Ayo. Samahan mo, Pastor Walter. Samahan mo. No, pero depende sa summit yun. All for Jesus, Pastor. Oh, Lord Jesus. Dahil mo hindi ka pa malungkot eh. Opo. Ang saya nito. Para tayong umikot ngayon sa apat na corner na yan. Okay, Pastor, tanungin kita, binata eh. 41 lang eh. Ayan mas masarap pong maglingkod Nang merong katimbang. Meron ding kakiskisan para mahubog lalo ang karakter. Ayo. Binibigyan ka pa ng tip. Oh, Ang una kong tip, kailangan malungkot. Hindi makahanap masaya eh. Ngayon, may tip number 2 kailangan may kakiskisan para mahubog lalo. Mayroong plus minus, di ba? Ang baterya. Ikaw ba, Pastor? Nakompleto ka ba nung dumating ako sa buhay mo? Hindi lang na kompleto talaga. Ano ba? Ayos talaga. Yan. Sabihin mo sa kanya. Sa kutsilyo pa, Ah. kapag may hasaan, tatalas ka. Saan na to? Di ba? Kakaiba rin yung minsan, di ba? Pag nag-iisa ka, alangan naman kausapin mo yung aso. Di ba? O pag nag-iisa ka, alangan naman kausapin mo yung pusa. O di ba? Mas mainam yung kausap o tao. Kasi ang tao gaganti. O gaganti ng pagmamahal o gaganti ng sampalay. Kakiskisan nga eh. Pero ang lahat ng yung mga pangyayari, kabuuan ng resulta noon, ay mabubuo ka. Yun. Opo. Sabi ni diba? Clepton Manila, grabe na po ang tawa namin ng kasama ko sa boarding house. Nagkabaligtad na yung house mo, brother. Puas na. Kayo talaga. Mga kaabangers, kayong mga nag-iisa, pasok! Pastor, from Doha, Qatar. Nakalagay dito, nag-full-time ka na. Yun. What made you decide na bitawan, kung may, ano ka na, income generating, talagang kaya mo nang sustentuhan, responsable ka na, and yet, hindi ka pa rin pumasok sa pagkakaroon ng sariling pamilya at mas pinili mo pa ang maglingkod. What made you decide? Since naman po nung ako po ay na member pa lang ng church namin, na-expose na po ako sa mga ministries, sa children, sa pagtuturo. Sa Qatar, nadala ko po yun, nagturo ng mga bata, naging youth leader, naging part ng education ministry. Parang, for me, parang it's all about Jesus eh. Parang, piniprepare ako ni God doon sa mga, from the moment I believe, He saved me, tapos binabago niya ako hanggang ngayon. Nakita ko po, at anong maganda po dito, ma'am, Pastora, ganito po eh. One Sunday morning, ito yung kasagutan. One Sunday morning, siyempre after Qatar, nag-ahanap ng trabaho sa Pilipinas, hanap dito, hanap doon. At ako po ay natanggap naman po sa isang top 2 na advertising company ng Pilipinas sa Makati. Top 2 dito. At ako ay natanggap. At ang maganda po dito ay
ako po yung hahawak ng isang department nila. So ako po yung magiging boss, ako yung magiging team leader. Senior graphic designer po. At big time, 25,000, may car, mayroong accommodation. Yun po, provided ng company yung aking pong mga benefits. Ang ganda po, no? Tapos, kinamanda yan, ako po ay pipirma na ng aking pong kontrata at ng bank account. Mm. But Sunday, before that Monday ng pirmahan, Sunday po, ay through the word of God sa Matthew 9, preaching po ito sa church sa Nueva Ecija, sa Saragossa po, Nueva Ecija. Mm. Habang ako po ay sa Matthew 9, yung panawagan niya ng mga laborers po. 'Di ba sabi niya, no? The harvest is plenteous, but the laborers are few. Ano po, Mm. nung time na yun na nakikinig ako pa sa pastor, ako po ay hindi makapakali, hindi po ibig sabihin, hindi po ako, parang there's something na nag-grieve sa puso ko. Nung tinatawag niya na, "Pray ye therefore to the Lord of the harvest to send forth laborers," sabi niya. Ay, hindi po ako makalunok, pastor, hindi po ako makalunok, hindi po ako mapakali sa upuan. Sabi ng girlfriend ko, "Ano nangyayari sa'yo?" Sabi niya, "Parang hindi ka mapalagi, parang alam mo yung pinagpapawisan ka," sabi niya, eh, naka-aircon doon. Sabi ko, "Kailangan kong makabalik sa Manila ngayon na mamaya," sabi ko, "dito sa Quezon City, dahil dito po ako member sa Quezon City." "O bakit nagmamadali ka?" sabi niya. Sabi ko, "Kailangan kong makapunta sa Manila kasi kailangan kong kausapin yung pastor ko tungkol sa nararamdaman ko." Siyempre, first thing first, kailangan ko ng pastor para dun sa nararamdaman kong kakaiba, parang may something, eh. Sabi niya, "Sige, ta's dadalhin mo na ba yung mga bagahe mo, yung mga damit mo?" Sabi ko, "Hindi ko alam," sabi ko. "Ang dinala ko lang yung pastor, iniwan ko yung maleta ko. Ang dinala ko lang po, pastor, yung laptop. Laptop ko lang po, tapos yung pang pantulog, tapos kinabukasan na pang formal, pang Mm. office para po Mm. sa first day ko ng work." Punta ako dun, humabol po ako ng evening service po namin, and after ng service namin, ay kinausap ko po yung pastor ko, sabi ko, "Pastor Dan," sabi ko, "mayro'n po akong nararamdaman dito, ganyan." Kinuwento ko po na yung message, yung nararamdaman ko. Sabi niya, "Ginagawa mo ba yan dahil sa kapatid ko?" Sabi niya, "Dahil wala ka ng trabaho," sabi niya. "Wala kang trabaho kaya magsusuko, kaya magba-Bible school ka," sabi niya. Sabi ko, "Pastor, bukas po meron na po akong work," sabi ko. Hmm. First day ko po ng work sa Makati," sabi ko. Hmm. Sabi niya, "Oh, meron pala, eh. Eh, bakit?" "Pastor, hindi ko po please explain." Sabi siyempre hindi "Please explain." Kasi member lang ako ta's wala, parang all of a sudden. Pero ako po yung luto na sa ministry, may experience na po sa ministry. Kaya yun po, doon right there po, after namin ng mag-usap ng pastor ko, sabi niya, "Okay, sige," sabi niya. "Kung yan yung talaga yung pangungusap ng Diyos sa'yo, pray for it, ipag-pray mo yan, pero i-we-welcome ka na namin sa church as Mm. volunteer," sabi niya. Then, "Ang magiging mo diyan, challenge mo diyan is your family," sabi niya. Mm. "Paano ma-extend sa family mo yan? Iiwanan mo yung work mo, handa ka na bang iwanan yung sinasabi ni pastora na yung nasa tip ka ng career mo ngayon, sa top of of your journey bilang designer, bilang career man. Tapos Opo. bigla kang sabi ko, sa biyaya po ng Panginoon, pastor, alam ko naman pong hindi niya ako pababayaan." So yun po yung nangyari, pastora, na tinulungan naman po ako ng Panginoon. Although dumaan po ako sa 2 years na persecution with my family din, Mm. na hindi ko maintindihan kasi because unbeliever po sila, na may pagsusumbat, may pagdududa, may siyempre kalungkutan na hindi naman po ako yung breadwinner, pero somehow ako po yung malaking pagpapala po sa pamilya ko that time, na nakakapag-provide po kahit papaano. So pero ngayon po ay, masasabi ko pong number one supporter ko po yung aking family ngayon. So sila po ay sila daddy, sila mommy, yung mga kapatid ko ay kapag may pangangailangan po sa ministry ay sila po ay isa sa mga talagang backbone Mm. ng church po natin. So yun po, ma'am, kung bakit po ako nagsuko ay dahil po sa una, meron po may panawagan ng Diyos sa kanyang salita na nangusap po sa akin na nangangailangan po talaga ng manggagawa, at ako po ay
ay talagang na-touch po ako at na-challenge po ako sa panawagan ng Diyos. And sa biyaya po ng Diyos ay yun naman po talaga yung ano ko po, yung kapa ko, yung biyaya po ng Diyos na hindi niya po ako papabayaan at siya mo po talaga ang nagbibigay ng paglalago ng Mm. gawain po talaga. Ako'y kasangkapan lamang po talaga ako ngayon. Hanggang ngayon naman po. Amen. Galing, Pastor Dong. Kaganda naman ng kanyang naranasan sa Panginoon. Talagang kakaiba, no? Imaginein mo, kung hindi niya yan narinig sa Diyos, ang taas na ng narating, ang laki ng sweldo, nakapagtrabaho na sa ibang bansa, mas pinili pa ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Posible pala yan, Pastor Dong, sa isang tao. Yes, kasi alam mo, Pastora, Mhm. ang isang lugar na hindi talaga po nakakabagot, mga kabangers, Mhm. at walang kabagot-bagot, ay ang maglingkod ka sa hari ng mga hari. Amen. Oo, kasi ang Holy Spirit, kaya kang ano niyan, kaya kang aliwin yan, ano man ang iyong ano. Kaya si Pastor Tern, hindi to bagot. Hindi. Oo, hindi to bagot kahit nag-iisa. Pero Mm. Pastor Tern, si Jerome de la Rosa, kilala niyo po ba to? Hindi po, Pastor. Akala ko kilala mo to. Sabi niya, Ano ba? sa mga ngaral chapter 4 verse 9, Oh. sabi niya, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Oh. Bumalik na naman. Oh. Ano ka Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Oh, Pastor, bumalik ulit eh. Tatanungin. Hindi na tayo mahihirapan pa, Pastor. Nakasara ba ang puso mo sa pagkakataon na magkapag-asawa pa? O nakabukas naman niyan? Ay, meron po tayong pinag-pray. Meron tayong Ayun, meron pala Pastora eh. So ibig sabihin, hinihintay mo na yung magiging Oo, kakaisa. Kaya nga, Pastor. Gaano katagal? Inakyat mo na ba yun sa Prayer Mountain? Opo. Ayan. O, Opo. paniwalaan mo na, Pastora. Tapos na yun. Gaano nakatagal pinagpipray? Sandali. Tagal na po, Pastora. O, Pinagpipray baka naman wala ka namang action. pinakapan mo ba ng action Meron, yan? Pastor. Meron pong action. Ayun. Pinagpipray, may action naman pala eh. Okay, paniwalaan na natin. Tapos, Kung ikaw man ngayon, sister, ay nanonood, alam mo ba, gusto kitang payuhan. Tumatagal eh. sayang yung panahon eh. Sabi tuloy ni, Manang Lil Lucero sa Sydney, he finds fulfillment in serving the Lord who called you. Hindi pa Ang lakas fulfilled. na wala ganun. Alam mo Hindi pa kasi bakit? nanliligaw pa eh. Mga kaabangers Ano po? Okay, Pastor Tern, alam mo, Mm, aminin natin to, sa natural muna tayo. mm. O, kasi problemang natural lulutas sa paraang natural. Sige, pagkatapos mo, may sagot ako dyan. Oo, at problemang spiritual Ano ay po? malulutas sa paraang spiritual. Sige. Kasi 41 na Sino kaya yung Wilmar Ico Lovely Flores Perido? Tapos. Tinatag ni Pastor Walter. Nakasama namin ni Pastor Walter sa Qatar. Babae ba yan o lalaki? Ay, mga may pamilya po yan. Mga kasama namin sa May mga Ikaw pamilya. talaga, Pastora. Kala ko nagbibigay sa akin ng tips si Pastor Walter eh. Hindi. Okay, ganito. Okay. Kasi, diba, kung practicalities ang pag-usapan at natural, Ah. kung 41, mag-asawa ka, yung anak mo, 7 years old, ilang taong ka na nun? O, di ba? 49 na siya. O, 49. 60 na, grade 5 pa lang ang anak niya, naghahatid pa siya, 60 so, na. ang taas ng responsibility. Pero, ang katawan natin, aminin natin na ang katawan natin, hindi yan katulad ng Sa suma total, Pastor Dong, dinadaan mo pa Magmadali. Yun naman pala. Magmadali si Pastor. Kasi hindi siya bumabata. Oo. Ano ka ba, Pastor? Kanina nga yung kaharap natin 70, Ay, iba ang usapan. nakadagit pa Kasi nagkataon na yung ganon at yung area na yon doon na hinog. Ngayon, napag-usapan na lang din naman natin yan. Sige, Bakit hindi pa natin bigyan siya ng pagkakataon. tip
Tip. Sige. Yan ay tip mo kay pastor. O, di ba? Yan. Ako naman, ang tip ko sa babae. O, sige. Sister, kung ikaw man yan na nakikinig, ikaw man yung nililigawan ng matagal na panahon, huwag mo naman na patagalin. 41 na siya. Pangalawa, tingin ko, hindi na to masaya, malungkot na to. Kasi public announcement na to. Alam ang tangiti niyo. Dapat isali sa prayer, pastor siya na po 100 times. Taga Iligan City, sumasama sa panalangin sa'yo. Okay. Sandali, hindi pa. Sige. Kinakausap ko pa yung magandang dalaga. Okay. Kung kayo naman po ang natitipuhan nito, ano po ba naman hahanapin mo dyan? Pastor, gwapo, kamukha daw ni Luis Manzano, may isa pa nga pangalan kanina binanggit. Masipag pa, marunong pang maghanap buhay, bata pa, kumikita At na, higit sa lahat. may takot sa Diyos. May Kristo. Oo, may Kristo. At lahat ng buong buhay niya, it's all about Jesus. Oo. Proven and tested. Hindi ko man alam, ano pa bang standard mo, sister? Pero hindi ibig sabihin. Baka naman, sister, sa sobrang taas ng standard mo, bumaba yung standard mo, ha? Kung ako sa'yo, kumbaga ba sa kayamanang nasa harapan mo na, huwag mo nang palalampasin yan. Pag sinasabi mo naman na nakakatakot mag-asawa ng pastor, ay hindi. Mas nakakatakot mag-asawa ng hindi mo kilala. ng impostor. Oo, ng impostor. Mas nakakatakot mag-asawa ng hindi mo kapananampalataya. Mas nakakatakot mag-asawa ng hindi mo nakikilala yung tao. Mas magandang mapangasawa ang mga taong may salita ng Diyos kahit na pastor siya, ordinaryong leader siya ng manggagawa. Alam mo bakit? Ang isang taong may takot sa Diyos, puspos ng salita ng Diyos, puspos ng Holy Spirit, alam mo ba, ayaw nila ng kasalanan. Sabi ni Ate Eredolin sa Sydney, Mm. Pastora, nananawagan ka na ba? Kailangan ng tulungan. Kailangan ng tulungan. Tingnan mo, si Pastor Dong. Alam mo ba, magba-24 ako nun eh. Siya 27, na 24 nga ata ako. Si Pastor Dong, 27. Imaginein mo yan. Ngayon, binubuhat na ako ng mga anak. Ngayon may apo na kami. Pastor, may apo na kami. Sabi ni Hadasa ko, pag hindi po kayo sagutin, ipapakilala po namin kayo sa ate namin. Naglilingkod sa Lord, worshiper at magaling pa sa bahay. Di ba? Hallelujah. Intercessor pa. Okay, so, sige, tuloy ang tanong, Pastora. Basta, payag na po ba kayo? May ipapakilala sa inyo? Nai-stand ako tuloy. Blessing po yan. Amen. Blessing yan. Okay, Pastor, let's move on. Malapit na matapos yung ating oras. Alright. Bakit mo nasabing it's all about Jesus? Yes. Kaya sinabi po yun, it's all about Jesus. Totoo lang po in the end of the day, hindi mo itatanong kung ano yung ginawa mo sa Panginoon, kundi kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo sa araw na ito. Some Christians to, parang ito yung prinsipyo ng ibang Kristiyano, at least may ginawa ako ngayong araw na to. Hindi, it's not about you. It's about God. Kasi biyaya niya kaya mo nagawa yun. Kaya, ang tanong lagi sa ating buhay, ano ba yung ginawa ng Diyos sa maghapong ito? It's all about Jesus. It's all about Jesus. Sa akin buong buhay, Pastor, hindi ko to take as my journey. Kasi ako po, nung ako po ay hindi pa Kristiyano, umikot ang buhay ko sa sarili ko. Feeling ko ako isang superhero, Bioman, ako si Shider, ako si X-Men na may power, mutant ako. Parang meron akong power na mag-create ng sarili kong mundo. I made a comics na ako yung bida, ganun eh. Ganun yung buhay ko po, Pastor, dati. Ako lang dapat, ako parang ganun. Not until I met my Savior, not until I met my Lord, si Jesus Christ, at through His Word, nagkaroon ako ng pananampalataya sa Kanya na yung buhay ko pala ay hindi na sa akin, yung aking pong mga decision ay hindi dapat nakabase sa magiging karanasan ko, bagkus dapat wisely choices ay para sa Panginoon pa rin. Yung happiness ko hindi lang dapat
nanggagaling sa gusto ko, kundi dapat nanggagaling sa banal na Espiritu, sa Panginoon. It's all about Jesus. Everything, kung paano ako magsalita, paano ako mabuhay, paano ako makipagkapwa-tao, makipag-usap sa mga pulis, makibanding sa mga inmates. It's all about Jesus. Kung bakit ko ginagawa to, it's not because sa Facebook, sa posting, sa likes, sa comments. It's all about Jesus. Sometimes people will misunderstood sa atin tayong mga Kristiyano. Bakit mayroong DLS? Di naman kailangan ng DLS. No. There's a DLS because there is Jesus. Yes, amen. Bakit mayroong Facebook, may pagpo-post ka pa ng mga ginagawa sa Panginoon? Ako nagpo-post kung bakit ako share ng My Day na may Panginoon. It's all about Jesus. It's not about me. Ako, malilimutan ako ng tao pag namatay ako. Pero sabi ng Panginoon, my word shall not pass away. Ang Panginoon ay mananatili. No, hanggang kailan pa man mawala man na ang turn na ito, hanggang sa kanyang bagong kalangitan at bagong lupa na paparating. So, yun po, Pastora, it's all about Jesus. It's not about me. My name is Turn. I always say, it's my turn, it's my turn, it's my turn. No, it's Jesus. It's Jesus. It's not Turn, it's Jesus. Yun po yun eh. Yun po yung, kung bakit ko pinili yung tema na it's all about Jesus. Because what we are doing now, what you are doing po, at ako po ay nabibless sa inyo pong ministeryong ito. This is a special ministry because we believe it's all about Jesus. Hindi po sa istorya natin, hindi po yung sa istorya ko, hindi po sa istorya ni Pastor. No, it's all about Jesus. Gusto ng tao na makita. Sabi na ni Pastor Dong kanina, no? We are a living epistles. Babasahin tayo ng tao through our works, through our actions, through our cries. Tingnan talaga nila kung talaga may Kristo tayo sa ating mga buhay. And yun po, maglalakad tayo dahil sa Panginoon. It's all about Him. It's all about His sacrifice. It's all about His blood, His cross, His righteousness. Tama po yung sinasabi ni Pastor kanina, may mga pinukot po siyang mga His sanctification, His sacrifice. Hindi ito yung nagpagod tayo. It's not about our sacrifices. It's about our Lord Jesus Christ. Kung bakit po meron pong ganitong daily life sharing po na kailangan talaga ma-share yung ginagawa ng Panginoon sa mga buhay po natin, sa mga buhay po ninyong mga kamanggagawa po natin. Kaya po, yun ma'am Pastora, yun po is bakit po it's all about Jesus. Kasi hindi po ako ang dapat makita at maitaas, kundi yung istorya nung love story. And yun po talaga dapat na makita ng mga tao pong nanonood po sa atin. Kung ano po yung ginawa ni Jesus sa buhay ko. Na from nobody to somebody because of Amen. love story. It's about the love story of Jesus Christ who loved me so much. Yun po. Wow. Nako, Pastor, merong nagpadala ng video greetings sa iyo. It's all about Jesus. Ayan, pwede po bang paki-play ang surprise video natin? Good afternoon, everyone. I'm Julius Visitacion. I'm an architect by profession, and I am one of the friend of Pastor Turn. Nagkasama kami before sa Young Adult or YA ministry sa Doha, Qatar, and matagal na rin kami magkasama. And Pastor Turn is a blessing to us, and of course he is a man of God, a faithful one, with honor and dignity. Yan. And in any ways na makahelp siya, he will do his best, no? Kaya yun, this message was very surprising, no? Kasi ako, nagulat din ninyo ako na may mga ganito kayo, and it is a blessing. And again, thank you for this opportunity, and
you are a blessing to us, Pastor Tern, and keep your faith and the fire in your heart to the Lord, no? We don't have anyone to hold on to but only to God. And I bless you with more life and a satisfying one, and growing ministry, bro. Hope to see you soon. Pag madako ka sa Davao, just inform us, and soon one day we'll meet again. And congratulations, bro, whatever is this event, and I'm happy and blessed to be part of this program, no? Maraming salamat and God bless to everyone. Yan. Pastor, ano masabi mo sa iyong kaibigan? Po si Architect Julius po, yan po yung kasama kong gumagawa ng mga design kapag may mga program sa Doha. Kami ang tagakat ng styrofoam. Nagagawa. Oh. Architect. Ay very big supporter din po yan nung nagsisimula po tayo noong 2015 sa Novaliches. Ay one of the instrument of God na masustain yung church po natin. Salamat, Architect. Thank you, Brother Julius. We will see you soon. Punta ako dyan sa Davao. Yes, praise God. Mga ka-daily life sharing, it's all about Jesus. Habang kayo ay nagsusulat ng inyong mga prayer requests, si Pastor Dong, aawitan tayo. Minsan pa, Jesus. Minsan pa, Jesus, baguhin mo ako. Minsan pa, Jesus, ipuin ang puso. Tanging ikaw lamang katiyakan nito. Kaya't tanging hiling minsan pa sa grasya mo tabang. Ako'y pinalaya sa grasya mo tabang. Ako'y maniniwala sa grasya mo tabang. Ako ay tiyak na tagumpay sa grasya mo tabang. Ako'y may kalakasan sa grasya mo habang. Ako'y may kagalakan sa grasya mo habang. Kikilos ka, Jesus, minsan pa. Minsan pa. Hallelujah, Panginoon, patuloy kang magpala sa mga buhay na mga kinatagpo mo sa oras na ito dahil sa iyong patutuon na nilagay sa buhay ng iyong lingkod. Dahil sa iyong buhay, Panginoong Isus, maraming buhay na kagaya namin ang pinagpala mo. Maraming buhay na kagaya namin katulad ni Pastor Tern na ibinago mo, inabot mo upang maging pagpapala sa buong mundo. At ngayon ang mensaheng ito na kumakalat, ikinakalat para ang iyong mga gawa ay mahayag. Na ikaw, Panginoong Hesus, ang namatay at ikaw din ang muling nabuhay, na ang sino mang mananalig sa iyo, Panginoon, bagamat mamamatay, sila naman ay mabubuhay dahil ikaw ang muling pagkabuhay. At kung ang Espiritu mo, Lord, na bumuhay doon sa mga patay ay siyang Espiritong nananahan sa amin, kung nananahan ito sa amin, kami ay mabubuhay kasama mo. Iaangat mo kaming kasama mo. Lahat ng mga patay na pangarap ay muli mong bubuhayin upang magkaroon ng buong pag-asa. Salamat, Lord. Purihin ka at sambahin sa likas mong karangalan, Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen. Pastor Tern, parting words po sa mga nakikinig. Una po, thank you po sa Panginoon. Purihin po ang kanyang pangalan. Sa kanya po ang lahat ng kapurihan ngayong hapon ito. Sa inyo po, Pastor and Pastora, thank you po for having me
Hindi ako karapat-dapat na i-interviewin ninyo dahil alam niyo po, we don't deserve anything. At salamat po sa pagtitiwala, salamat po sa inyo pong ministeryong ito. It's a very special ministry to know the lives of those people na naglilingkod sa Panginoon. Minsan hindi po nare-recognize, hindi po naririnig, pero because of your program ay nagkakaroon kami ng konting espasyo na maikwento po yung ginagawa ng Panginoon sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa inyo pong vision na ganito. At nawa ay sa mga nanood po, keep on keeping on. Huwag nating pansinin kung ano yung ginagawa ng Diablo. Talunan na po ang Diablo sa kanyang pong buhay. At kung ano man po ang mangyari, masakit na ay magkaroon pa tayo ng mga pagsubok, tagumpay. Pero in the end of the day, it's all about Jesus. It's all about Jesus. Yun po, Pastor at Pastora, maraming po salamat sa inyo pong Amen. It's Lord. all about Jesus. Sabi nga po ni Clefton Manila, yes and amen. Hindi pagandahan ng istorya, kung hindi istorya ito ng kamangha-manghang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Salamat, Pastor Tern, sa words of encouragement mo. Tunay na ang daily life sharing ay hindi namimili ano man ang antas ng ating pamumuhay. Ang pinag-uusapan natin dito at the end of the day, it's all about Jesus. Amen, Pastor Dong. Ang pinag-uusapan dito si Jesus. Amen. Hindi yung ano yung naabot natin, ano yung na-acquire natin, ano yung naipon natin, kung hindi it's all about Jesus. Amen. Kaya sabi ng Colossians chapter 1 verse 16, lahat ng nilalang sa itaas, sa ibaba, saan man nanggaling nilalang ito dahil kay Kristo Jesus. Kaya Amen. nagsicentralize yan dahil sa kay Kristo Jesus. Kaya hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Kaya pagpalain tayong lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Announcement At ko amen. lang, bukas po ay nasa Baguio City kami, sa New Life Church sa Baguio City. Hanggang sa Friday, nasa Baguio, hanggang Trinidad, pupunta po kami dyan. Ito po ay para i-promote ang ating convention sa Baguio Convention Center sa January 5 and 6. At pagkatapos ay pupunta po kami ng Cabah, La Union sa Saturday. Kaya ina-encourage ko po kayo kung nasaan man po kayo. Let's meet together sa araw ng bukas. Meron po tayong bisita mula sa Korea. Kaya inihimo ko rin kayo. Ito po ay alas 6 ng gabi. Ang pag-uusapan ay a God-sized vision Wow. from Billion Soul Harvest Ministries. Kaya sama-sama tayo mga ka-daily life sharing. Kung nasaan man po kayo, please find time. Make time. Amen po ba? Kaya para sa amin, mula sa programa natin sa studio, sa daily live sharing, Amen. araw-araw, nagpala tayo at bukas makakasama natin si Pastora Tess Bacos. Your prayers are heard by the Lord. Wow. Amen. Amen. Praise God. Praise God. So God bless you, Pastor Stern. Salamat sa buhay mo. Amen. Amen. salamat po.